this morning, we will continue to study about the book of Psalms. And we are in Psalm 37. Ipadayon na to mga kaigsunan. The contrast between the godly and the godless, part number 2. Ipadayon na to ang point number 1. Ani mga igsoon. And I hope nga nakahinumdum pa mo sa una natong gisgutan 1 to 6. And we are going to discuss 7 to 11. Let's all stand, magpray ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us strength. And thank you, Lord, for allowing us to be in your church and choosing us to become part of the body. And I pray, dear God, that being a part of your body, the church, help us, O God, to equip ourselves with your words so that you could use us, O God, according to your will. And I pray that you will bless each and every one to listen well. And I pray, dear God, that we could give ourselves to you, O Lord, today, nga wholeheartedly gyud ang among pagpaminaw. And please allow me, O God, to deliver your message with boldness and with power. And Lord God, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So we are going to discuss the godly and the godless. And then, atong i-contrast mga kaigsunan, right after sa paghuman nato sa aning chapter 37. But now, ato sa ipadayon ang pagisgot about the godly. Ipadayon nato ang the godly. So, atong tan-awon gyud ug atong kanang i-internalize gyud ba? Unsa may characteristic aning godly? So, unsa may iyahang gi-invest diha sa buluhaton sa Ginoo, mga kaigsuonan. So, gitawag ni diri og pagpananom, murabag og sa kwan pa namugas. So, what do the godly sow? Unsa may gitanom? Nahisgutan na natong unom ani mga igsoon, and we will continue sa number 7. Number 7, they are satisfied with little. Importante kayo ni nga imog yun ting masabtan. Because sometimes, ang pagsabot ana nimo nga satisfied sa little, wala na'y pag-asinso sa kinabuhi. And that is against sa flow sa blessing sa Ginoo. Murag imong gitagaan og limit ang Ginoo to bless His people. So, atong gamito ni mga kaigsunan sa insakto nga paggamit. Kay kung dili pug ka contented, di man sa ka-i-bless sa Ginoo. Mo na nga daghan mga Kristohanon nga dili nakuganahan nga magkalisod sa kinabuhi. So perting paningkamot without the Lord, wa gihapon niya naabot ang iyang kanang pangandoy sa kinabuhi. Kay matag naa siya makuha, di man kontento. Dili ba malipayon ba? Dili ka pasalamat sa Ginoo ngano man? Inigihap kulang. Di ba? So, dili satisfied. Pero, mga kaigsunan, dapat makatunan na to nga masatisfied ta to whatsoever state we are. We need to learn how to be content. Now, in Psalm 37:16, God's Bible, a little that a righteous man hath, look, unsay God's Bible, is better than the riches of many wicked. So a little that a righteous man, singular, kung unsay naangkon sa usa ka tawo nga usa ra ka buok nga righteous, is better than the riches of many wicked. Mo na kung imo ra gyud gi-make sure mga kaigsunan that your heart is with the Lord. The Lord is in your heart. Ayaw tanawag unsa pobre ka, dato ka, mga kaigsunan. Ayaw nagtanawa. Never count what you have.
Ang ato ra gyud bantayan is the level of our kanang relationship with the Lord. Mao gyud na importante kay kung ang imong pagsalig naa sa Ginoo, rest assured that He could take care of you. Mao na kung panalitan ibutang sa ka sa Ginoo sa ubos, naa siya reason ana, be content. Iya na kang iangat gamay, naa siya reason, be content. Ang importante mga igsoon, nga di ta magreklamo, nganong naamon ko sa ubos karon? Ay reklamo kay kung naamag ka sa ubos, ang kamot sa Ginoo naapag yun sa imong ubos. So nganong di makampante nga ang nagkupot nimo ang Ginoo man? Muna, sometimes we question our situation sa kinabuhi and then we will blame God. No, you should not blame the Lord. Ang atong i-blame, ang atong kaugalingon. Nganong di man ka ka-appreciate kung unsay naa nimo? Why are you looking for something that is not with you yet? Muna nga ang tao dili makontento kay ang pangitaon kanang wa diha. Inig nakuha na niya ning ang iyahang sige gukod, mangita na po na nang wa diha. Di ba? Mo na problema sa tao. Mo na nga di ta makontento because we are always searching for something that we don't have. Unya sa dihang naa na, di mo ma-appreciate po. O tanawa na god, sa dihang ka nang nangulitaw pa ka, perti ang imong panahon mga kaigsunan, hapit di malangkat. Pero sa dihang naminyo na mo, sigihan lagi ni mong biya. Largahan pa ni mong abroad, biyaan ni mo imong pamilya. Isika pangitag kwarta. Imo gunang gipakaslan niya gipromisa nimo sa Ginoo na sa bisag unsa sa kalisod, sa karuhay, di gyud nimo palayan ba? Unya kwarta lay hinungdan biyaan nimo. Hindi ba sila mo imin? Muna nga usay di ta kasabot ba kung unsa nay dagan sa atong kinabuhi. O tanawa, ingon ang kalibutan, time is gold. Diba? That's how the world value the time. Time is gold, and that is why we need to kanang sulit the time. Diba? Kinahanglan atong ikuha na at di na to usikan ba kay gold na siya, and I do not disagree with that. But tanawa ha, ang mga Kristohanon, gitugyanan ta aning more than gold. But how do we value the Bible? How do we value the Word of God? Kung ang time is gold, and that is why ato gyud ampingan ang oras, hindi na to usikan, nga ato lang ihayang-hayag diha nga nahuman ang adlaw, wag yun hitabo sa imong kinabuhi. Wasted. Pero sultian ta mo mga kaigsunan, ang mga Kristohanon, we are so privileged. And that is why we cannot appreciate what we have. And that resulted into poverty. Nagkalisod ta. Nga naman, di ta kaybaw mo value sa mga butang nga naangko na nato o gitugyan sa Ginoo nato. We do not appreciate. Kay nagtutok ta ang mga butang kanang wala gitugyan sa Ginoo nato. Gusto na itong maangko na to. Niyo na Ginoo na ako'y gitugyan ninyo. Nganong di man ninyo na makitaan? Di ba? So, tanawa sa Psalm 119:72. Psalm 119:72. Iapil na to mga kaigsunan. Kay ang kalibutan ni ingon nga ang oras gold. Pero tanawa ning unsa ning gitugyan sa Ginoo nato mga igsoon. In verse number 72, the Bible says, "The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver." Ang pulong sa Ginoo is more better than thousands of gold. Time is gold. Di ba? Pero ang gitugyan sa Ginoo nato is more than gold. Mabitaw na ang paghatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. Kaning life nato mga kaigsunan, kung dili ta maka-appreciate kung unsay gi-entrust sa Ginoo nato, awa gyud, wag gyud ka kasabot. So unsay naa nimo karon? Praise God.
kung unsay naa nimo. And start there. Use it for the glory of God. Everybody has somewhere or something to begin with. Ayaw jud ingna nga basta makuha na gyud ko, makasugod naman jud ko. Kaya ang imong gipangita wa diha. Ingna lang nga di lang gyud kaganahan mo sugod. Di ba? Pero kung naa gyud sa imong heart gyud nga mangalagad ka sa Ginoo ug unsa naa nimo sugod diha. Appreciate the little things that you have. Amen? Unya, diha, sugod ka diha. Learn how to appreciate. Be satisfied with little. Kaya nag-ingon ang Bible, mga kaigsunan, mas may paning diyot sa usa ka tao kumpara sa kayamanan sa mga tao. Tan-awar ko na comparison kay sa Bible. And why God is telling us, ana mga igsoon? Because we have the Bible. And this is better than thousands of gold. Ingnon ta mo, wagi Kristohanon nga magkalisod mga igsoon kung nakasabot kag unsa nang gikuptan nimo. Ang problema lang, we do not appreciate the Bible. Because naay mga adlaw, nga wag yun tayo Bible yun. May tag naay mga adlaw lang. Naay mga simana, naay mga buwan, naay mga tuig. Nga wag yun Bible. Never allow yourself yun nga i-avoid nimo imong self sa pulong sa Ginoo because this is more valuable than gold. This is more valuable than our life. Unya ang uban kay mas i-value nila ilang kinabuhi kumpara sa pulong sa Ginoo. O di ba? Ayaw gyud nimo, do not trade the Bible with your life. Do not trade the Bible with situation, with opportunities in the world. Nga ang Bible imo nang ikuan. No, nga ang Bible ba imong isalikway in exchange of the opportunities of the world. In exchange of relationship. In exchange of yourself. Kay awayon ka, basta magsikag ko po itong Bible. Hindi na ko anong Bible. Awayon man ko. Bahalag awayon, bahalag patyon. Kay maunay nakita na to sa mga nag-una, mga kaigsuunan. They were threatened. Pero yung si Peter, I will obey God rather than men. Naliman kay kasi ang giingnan, magistrates. Leader sa ilang nasod. Mao na nga kung unsay naa nimo karon, invest that to the Lord and be content. Be content mga kaigsunan kay kaning taong di ka mao kanang makontento, di gyud mo asinso. Di gyud mo asinso. Pero kaning tao nga kamao makontento, bisan di pa siya adunahan na siya sa iyang pagbati. Ug mao nay importante. Rich thinker. Kaya parang kasabot mo. Kay mo na pinakalisod usbon the mentality of a person. Kaya naman na, poor mentality o rich mentality. The poor mentality is always seeking for something that they cannot have. Mura ba o daydreaming. But the rich mentality is always contented on what they have. Pero may malipayon ba? Kay dako kay na og kuan, dako kay nagporsyento sa kalampusan kanang malipayon ka ba? Kaysa magulanon ka. Kano sila kag kasuya, hindot lagi iya. Wa ka appreciate na naapog kay imo. Right? Ikaw si ka kaguol sa imong sapatos, batias ko sapatos eh. Lagi uban way tiil. Would you ka-appreciate anay mong sapatos? Ang uban nga ni white tiil, nya malipayon ka ayo. Di ba? Ingon na naman, learn how to appreciate what you have and begin. Diha, sugod diha to honor God. Number 8, they give generously. No? Ang ilang pag-invest ba, ang ilang pagtanom mga kaigsunan. Contented sila, but they give generously. With the little thing that they have. Imagine na nimo mga kaigsunan, pasalamat
sa panahon sa Macedonian Church, tinuod yun to ang ilang kalisod. Tinuod yun to. Unya sa atong kinabuhi karon kung i-compare na to sa Macedonian Church, bulahan kita ron oy. Pagkabulahan na to, mga labi na kita nga naa sa Philippines, wa man kayo magukod ng mulutos na to, nagkupot kag Bible. Kita ramay naglutos-lutos sa atong kaugalingon. Amen? Kita rin maglalis-lalis padung sa simbahan. Kita rin mag-away-away sa diyang mag-devotional ta. Laliman ka, family devotion na nahug-away. Kinaglalis mo unsay pasabot. Pwede na himuon sa yawa, mga igsoon. Unya, mingon na dayo ka, pusab, sige, lalis, why devotional? Lalis-lalis, mauna man na mahimong inungdan. Tanawa na ka. Giapilan lang kasi yawa, ni hunong na ka. Ang yawa mo'y pahununga. Dili ikaw nga anak sa Dios. Diba? Ang lalis, iya man na si yawa. Mo na'y hunungon. Ang pagbasa na may inoon sa Bible mo'y gihunong. Dapat ang mentality ba? Kay pa, nagbasa mo tag Bible. Ato ni, padayon na to ni, ang lalis, ihunong na to. Nya, respect kung unsay nakita sa matag usa. And learn from it. Kaya ang problema mo nang maaway, kay inighatag sa usa og kanang insight, abi kay wa ka sabot sa iyang insight, imo sayop na, di na mao. Ikaw na lang pirmi sakto. Di ba? Respect the insight of everybody. Kay managlahi gyud kami, lingaw kay mi, oy, kay lain-lain mo makita insight, pero ako'y final. Ang husband, maugay final. Ingon ana. So, tapuson na yon sa ulo sa pamilya, ikuan tanan, incorporate tanan ang mga kuan, and then make a conclusion, tapos. Lipay tanan. Di ba? Kaysa maglalis na hinuon. Daghan mata pwede ikahatagod. Ug unsay atong personal nga naangkon sa kanang walk nato sa Ginoo, pwede na ito na ihatag sa uban. Be generous to that. Ang aton basta giving na hisgutan mga igsoon, kwartar magyud ni nas tong utok gyud. Amen. Kwartar gyud, pero pwede pa kamo hatag og attention. Pwede kamo hatag og strength, tabang ka. Pwede kamo hatag mga kaigsunan sa imong kanang listening ear. Di ba? Daghan ta pwede mahatag. But be generous when you give. Look at verse number 21. Psalm 37:21. The Bible says, "The wicked borrow it and pay it not again. But the righteous show it mercy and give it." Who are you? And there is silence. Di man ta wicked. Giluwas ta sa Ginoon, gihimo tang anak sa Ginoo mga kaigsunan, and if you let the Holy Spirit work within you, you should not be the wicked one. So ingon sa Bible diri, the wicked borrow it and forget what he borrowed. Pay it not again. Mao nay kanang kalakaran sa kalibutan nga kung kinsa to mga kaigsunan ang kanang nautangan, maupay awayon. Inig paningil mo pa'y bagagnaw. Bagagnaw ni mo isikag balik-balik. Pero sa diyang nanghuwam, pirti kabuutan. Diha nakaigo ang insik diha mga kaigsunan sa ilang kuan. Utang lipay, bayad likay. Nakatunong ang insik ana. But that is the attitude of the wicked. But the righteous, nga may atong gisgutan mga igsoon, show it mercy. Ang righteous, makakita siya sa need. Ang righteous, makakita siya sa mga panginahanglan sa uban. Mauna nga, ang tao nga kontento sa iyang kinabuhi, naagod siya panahon sa pagtanaw sa uban.
Pero ang tao nga discontented sa iyang kinabuhi, sige lang tutok mo na na-diskontento siya kay nagsigtutok kung unsay kuwang niya. Di ba? Mo nang dili gyud ka give. Pero ang tao nga righteous, giusab sa Ginoo ug nagpausab sa Ginoo mga kaigsunan, maluluyon. Kaya di ba yun excuse ang kalisod nga di ta katabang? Ang problema nga nung wa ka ni give because wa kay kaluoy. Di ba? Unya, salig mo sa Ginoo. Ayaw salig sa imong emosyon. Kaya ang Ginoo, siya may moingon nimo, release. Siya sa moingon, ayaw. Usay mo yung Ginoo, abort. Abort the mission. Di ba? Kaya di man i-allow sa Ginoo nga ma-abuse ang iyang mga anak. Kaya ma-wasted man ang resources. Muna ang Ginoo is a God of order. Muna kung musaling lang ito sa Ginoo, muna mingon ang uban, ikaw, abusaran dyan ka kay maluluyon kay ka. Ay kahadlok kay nga naman, kung imong gisalig imong kaugalingon sa Ginoo, huwag yung maka-abuse nimo. Kaya ka na mga mo-abuse nimo, they are called the devourers of what you have. Kung siya gingon sa Ginoo, iyang i-rebuke. Ang problema, wala man kay tithes. I-rebuke sa Ginoo? Dili. Mao na nga sa dihang ni show kag mercy, giabusaran ka, wala na rebuke, nihunong ka. Nagkuha na ka, nagginahi na ka sa imong kasing-kasing, di nako. Tagam na ko ana magkuanta maluluyon ta. Tagam na ko kay inigpakaon nimo sa imong pad, hasta imong pad kanon. Nganong naingon na naman? Basig ikaw mo'y nag-control sa imong tithes. There's a lot of things to learn, mga igsoon, in the Bible. For us, for us to become victorious. Amen? Lisod man nga, ikaw may nag-control ba? Obey lang yung kaspulong sa Ginoo. So make sure that you are not a robber. You return the tithes. Then, practice this. Give generously. Generously. Ayaw pag-buot-buot o ikay mag-control mga kaigsunan. Ang naman, di ko mo tithes, manggihatagom sa uban. Mo na, i-abuse ka. Di ka maproteksyonan sa Ginoo. Unya hantod kano saan imo kaya na i-sustain without the Lord. Mo na nga maabot ang panahon kanang imong hatag-hatag kapuyon ra ka. Ngano man wag gyud ibalik mga kaigsunan nga appreciation. Ang nibalik puros mga complain. Kaya ngano man ang imong natagaan wag gyud na kontento, parehan nimo. Wag gyud pagkakontento. Kaning tao nga di makontento, wag gyud lami tabangan nga gani. Naggunit na ha? Mura ni? Pasalamat ka, nga natagaan ka. Di ba? Nguman gitagag bugas. Bugas na. Saan mo bugas o isudan? Pasalamat ka nga naanak kay katunga. Sudan na lang imong pangitaon. Depende yung ginas pagunang-huna, God. Di ba? Muna problema sa tao. Muna di yun magmalipayon ang tao mga igsoon kay puro reklamo. Imbes imo na irali-rali di asadan, imo pala na ipaningkamot dito para naakay mauli nga maayo sa imuhang panimalay. Kaysa imo irali-ralig asa ka mga igsoon, sige reklamo. So, naagyod sa mentality sa tao. So, ang giving, generously, ingon sa Bible, batasan sa righteous. Pero ang mga wicked, manlupig. Panlupig man na nga, yuhaman nimo, may kay ka mo istorya, niya pagkahuman, di na ka mapaningil kay, mura na kang nag-andam og sundang. Saman. Nanapog ka. Unsay mo toyo? Unta nawa, imo na ingnon nga, unsay na imo toyo? Awa, oy, nagumusta na kong buhi pa ba ka? Ato na ko. Naadlok lang naningil. Muna kapasalamat ko mga kaigsunan nga naay Bible na-introduce sa atong kinabuhi, the protector of our life.
Ang Ginoo maoy defender sa iyang mga kanang linuwas. Di ba? Mo na nga, ang atong concern is not to keep but to give. Let's give generously. Mga igsoon, kuana, investment. Investment to become godly. Alright? Number 9. Sa mga godly, they speak wisely. Dili sila pataka lag istorya. No? Kita mo na mga tao nga pataka lag witik, bahala nangasamad na ilang mga kasing-kasing diha, wadyo kay pakialam. 'Di ba? That is not wisely. Unya, sometimes you talk a lot. When you talk a lot, you stop learning. Because you cannot talk and learn. But you can learn while listening. And how can you listen if you are talking? Diba? Muna usa sa training nga ako naapilan sa kinabuhi nako mga kaigsunan. When you are in the room with the wise men, successful people, don't talk, you listen. Dili kay gabot nimo dito mga successful din ha. Ako pa successful ko. Istorya po kasi mo ha. Kaning ako kinabuhi. Ako naabot. Ko na kayo na imong isgutan na tanan yang achievement nimo. Yang imong istoryahan dito billionaire. Why didn't you listen to him? Giunsa niya pagkuha na iyang billion? Ang imo thousandaire ka. Unya tabian kay ka sa imong pagka-thousandaire. Di ba? You listen to the millionaire. You listen to the billionaire. How did you do it? So, absorb og kanang kuan, knowledge. So, without the knowledge, empty ang ato ang kanang kuan, atong kinabuhi. Mao na gitagaan ta sa Ginoong pulong para maangkon, makatunan nato mga kaigsunan. Unya sa atong pag-angkon, sa pulong sa Ginoo, we should know what is wrong and what is right. That is being wise. Wise people know what is wrong and what is right. Muna, di na ka masig pangutana, what is wrong with me? Kaya mo ka say wrong. Muna ka, ang imong kinabuhi, magulanon ka, you should know why. Amen? Muna nga makakuan dayon ang kaning mga wise people maka-overcome dayon. Kung panalitan di magyud nato no ma-perfect ang kinabuhi, sige na lang kag daog. Nagyud ay pildi sa kinabuhi, nagyud ay kasakit, nagyud ay mga libaong sa kinabuhi mga kaigsunan. But because you are wise, dali ra kay ka recover. Mo na nakalahi mga kaigsunan. Kay nakaibaw man siya. Kaybaw siya unsay sayop, kaybaw siya unsay sakto. Unya, sa dihang nalipat siya, ang nabuhat niya sayop, nakarealize dayon siya. Dili kay magsige hinuktok nga, gibuhat na nako tanan. Oo, gibuhat na nimo tanang sayop. Wa jud ka ka-realize. Kabantay mo mga tao, balik-balik iyahang sipyat. Mo na ngayang kinabuhi pod, balik-balik pod nga sige kapildi. Sige kasakit sa kinabuhi. O kabantay mo, na anay mga daghang mga tao, mga kaigsunan, nga ang iyahang weakness, gugma, relasyon. Hasta kapila nalambigit, nabuwag. Nalambigit na sad, nabuwag. Unya, sige lang ingon, sawi ako sa pag-ibig. Unya, sige gapong kag pag-ibig diha. Di ba? O di apay. Majority of people wanted to have kana good result in their life. Nangandoy og nindot nga resulta sa ilang buhaton. But they are not willing to change their ways. Di ba? Libre man ang pagpangandoy. O tuan na ka, nangandoy na ka. Ganahan ko, manindot po akong balay sama ana. Pero ang imuhang routine sa kinabuhi, maura gyapon, wag gyud kay giusab. Adto gyapon kabagsak, kung unsay naa ka. Wa man nimo usba ang routine. Wa man nimo butangi og new way. Kaya kasabot mo.
Muna, if you keep on doing what you are doing, you will end up the same result. But if you change something, if you change the formula, you may end up different result. Kunya pag humani mo, hindi pag yun mao, then change it. Lain na siya nga result. So, every result is learning. Diba? So, ma-wise jud ka. Mo-increase jud ang imuhang experience. Kaya nga naman, matag tapos sa imuhang gibuhat, lain-lain magresulta. O di magkadaghan ang imuhang experience. So, katong experience nimo mo na to siya mo hatod nimo didto sa final, which is victory. Pero kanang wa na ang imong edad hapit na nahurot mga kaigsunan unya mao gihapon ang imo ka. Oh. Gusto ka mo asinso? Muhawa ko ani. Muhawa ko sa trabaho. Unya ang imong giadtuan trabaho gihapon. Nag-usab ra kag kompanya. Meta to looking for greener pasture pero mo sagun saon lagi wag mo sweldo lagi 3,000 ang adlaw. Kung naa magani perting bugbuga gyud nimo sa trabaho. Perting luoya gyud nimo. Di ba? Pero if you are wise enough mga kaigsunan, you can do this. Ato ka probinsya, magkig-partner ka dito kasi gusto nimo tabangan. Tunga mo, 50-50, okay, you do this, I will supply. Okay, mo na buhata, 50-50 ta. Di ba nakatabang pa ka? You do that to 100 people. You will do the same. O 50-50, 50-50, 50-50. Pero ang imo ha, 100 ka 50 man. Sa may tabo. Di perting iniphanay ni mo si 50 ni mo. But you help. Nakatabang ka. Pagkanindot, ana, be wise. Kani mga tao nga dili gusto mo lihok ilang utok, mo na ila lang ihampak diha ilang panahon diha sa job. Para lang makakaon. Luoy na kinabuhi, para lang makakaon. Ayaw gyud mo ana gyud. Nga naman, you don't own your time, eventually, you don't own your life. Unya, ang gipatay diha is your relationship with the Word of God. So, sa opera mo basa diha, nya wakay panahon to apply. Wakay panahon to go and share. What's the use? Di mo hunong ka. Kay stuck na kay imong knowledge. Wala kay outlet. Oh. Be wise. No? You should know what is right from wrong. In Psalm 37:30, the Bible says, "The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment." So, judgment is the word of God. So, kung ang wise person, ang iyang istorya, naagyoy pulong sa Ginoo. Ang iyahang mga istorya, binasig yun sa pulong sa Ginoo. Muna ang iyang kinabuhi, nabasi sa pulong sa Ginoo. So, just try to imagine mga igsoon. Kung ikaw, ang imong kinabuhi nabasi sa pulong sa Ginoo, di ba ka magmaninaogon sa imong kinabuhi? Kaya kung nakabasi sa pulong sa Ginoo, ang imuhang kinabuhi, ang imong inistoryahan, ang imuhang kanang encounter sa mga situation sa kinabuhi. Di ba? Less ang imuhang less ang imong sapot. Anong sapot man ka nga nagbase man ka sa Bible. So di ka basta-basta nga masuko, di ka basta-basta nga ug kuan pa kanang mosagunto imong kinabuhi ba? Pero kanang sige lang kag kasuko, biblical din na. Bisag asa ka malugar sa kinabuhi, kita jud kag kaaway, biblical din na. Ang reason nga no makita tag kaaway because we don't want to be defeated. We don't want to give way. We don't want kana sa traffic ba? Puros tanan gusto mo lusot. Tas tanan mga motor nagkuan halin na suksok murag mga kuano
Gusto gyud mag-una ba? Unya, kanang stoplight, gusto mag-una. Nya kung manigdagan, perting hinaya. Nya, titita ni mo na e-bike pa dyan, magpatungab. Tit, di gyud mamina, bahala mo diha. Patigasay, consider others. Kaya ba mo mga kaigsunan, kaning tao nga dili wise, will never consider others. Pero ang tao nga wise, mo consider gyud na sa uban. Ang iyang i-make sure nga wa siya nahimong burden, wala siya nahimong babag sa uban. Mo na mga tao nga wise. Dapat kasabot mo. Dili nimo tugutan ba nga ikaw mo'y nagpugong sa ilang kalampusan? Mo na yung mga wise. Kay gisugo man ta sa Ginoo nga mahimong blessing. Unya babag day na. Hello? Di na babag. So kung panalitan na mo inyong kaugalingon nga negosyo, kana inyong mga empleyado, i-make sure nga sila mo asinso ilang kinabuhi. Dili kay, kinala, pabila na yun mo diya kay ako rin magdato. Magdato, tatanan. Diba? Kay kinalan kita maligkas ta sa kalisod to free ourselves for the service of the Lord. Not because of being rich only. Mo na nga, ang Ginoo, niingon siya nga, mark them who are rich in this world, not for the Lord. That they be not high-minded, ingon na Bible. Nagsalig sa uncertain riches, but they should trust sa Ginoo nga nag-provide anak nga riches. Mo na, mark them. Amen? So, if you are wise, mga kaigsunan, makaibaw jud ka when God allowed you to become rich, kaibaw ka, saan mo paggamit ni mong riches. So, you help others. Tabangi ang uban. Daghan kayo, pwede matabangan mga igsoon. Unya, before you know it, wala ka kabantay. Murada day ka o ka ng nanapog kay imong kaugalingong kumpanya. Nga nagtabag na kagdaghang mga tao. Kaysa ang imong utok, naragyo diha in taon nga musuksok ka, asag ka makasuksok para lang makakaon. Di ba? No. Panalitan. O, naamoy mo yung mga kaldero. Luto ka og bisag focus ka, banana cake, sarog din ani mo ma-master. Banana cake. Oh. So, tanang klaseng banana cake, imong masteron. O, supplier ka og kuan. Ginagmay lang ba niya? Nakaipa-deliver. Nakatabang ka niya. O, deliver ni dito. Nakatabang ka. Ikaw, sigira ka og kanang luto. Sige ka og, hindi mo niya dali, raguna. Kadali Madugay na nakay suhulan. Ikaw na mo mix sa mga kuan niya. Ibutang na diha. O, ikaw, nag-discipleship ka. Daghan ta pwede mabuhat, to help other people. But never use other people for your own benefit because that is not wise. That is never wise. Comparing gani one to another is not wise. Kana pang using other people para kamo asinso. That is never wise. Muna, if you want to use other people, dapat kamuntanan mag-asinso mo. Kung magkalisod, asin og suka, kamuntanan. Amen? Inigpangaog litsyon, kamuntanan. Di ba? Mabita na kay helper sa balay, kung sa'y kauno ni mo, mo'y kauno niya. Dili kay imo, kuan kaayo, grande kay imuhang panihapon, pero ang imuhang katabang intaw nga nagluto ana imong sudan, ang iyang gikaon dito, buwad ra. Luuya unsa nga klaseng kasing-kasing naa ka? Di ba? Dapat kung usay sudan ninyo diha, parihas mo tanang sudan hasta sa mga helper. Di ba? Kung naa medyo pigado ron, mao ni atong sudan na buwat ta tanan. Hindi okay kayo. Di ba? Be wise, mga igsoon. Kay klaro kay gingon sa Bible, ang tao nga
kanang wise, nag-abay gyud siya unsay knowledge nga nakuha niya gikan sa pulong sa Ginoo. Because only the Bible can make us wise. And just try to imagine mga kaigsunan, kung atong kinabuhi, puros lang yun, nagsunod tabas pulong sa Ginoo. We will be contented. Mubalik ta o, mupaatras ta, generous given, satisfied with little. Diba? Wise. Number 10, they fill their hearts with God's law. Gipuno nila ang ilang kasing-kasing sa pulong sa Dios. In verse number 31, the Bible says, the law of his God is in his heart. Kung maunay mahitabo, tanawang unsay resulta. And none of his steps shall slide. Wa gyud mga lakang niya nga kanang mapakyas mga kaigsunan. Miunet na unya pirmi wa gyud di ay sayop gyud. Di kay bisag sayop mapuslanon man. Di ba? All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Maybe it is a mistake. Pero kay naglove man kas Ginoo, wise man ka mga kaigsuonan, gipuno man nimo ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. So ni turn out siya into good. Kay nahimo man siyang learning, nahimo man siyang experience. Unya naka-learn man ka from there. Mabito na ang mga successful people, ningon sila failure is not final. Failure is just the stepping stone to success. So walay success kung walay failures. So if you're afraid to fail, you cannot be successful. Okay, siya na yun, mahadlok mo ma-fail. Muna, you did not try because you are afraid to fail. Mga igsoon, kung nakasabot ka nga ang failure di ay is stepping stone to success, ingon pa ni Jack Ma, keep on failing and experience every failure. Experience every failure, but do not fail kanang over and over again with the same mistake. Kay binuang na po na, oy. Imong gipadaghan ang imong failure sa sama nga sayop. Oh, di nagbuhat kag failure. Usara kang ang gyapon kay pangor gyapon tong ang anga. Makaabot ka kadidto nga usara man kang ang na gyapon nagpabilin man ka diha. Keep on failing but different failures. Amen? Keep on trying. Keep on trying. Never stop until nga maabot nimo mga kaigsunan ang success sa kinabuhi. So mahitabo na siya if you have the guidance of the Word of God. Punay mo kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Kay mo angkon man ta mga igsoon sa atong kinabuhi. It's hard to perfect our life. Lisod yung kayo. But lisod na daan ha, lisod na daan i-perfect, wa pag kay guidance. Di puro ka mistake. Mo na wag ko na, hurot na lang imong panahon. Ang imo na lang gipaabot last remedy nga mas senior citizen ka kay daghan na kay discount. Hindi paita nimo mo na lang gina imong gihuwat. Wala, ang imong imbis mag-ampo kag kalinaw, ang imong iampo, purpose. Pray for peace. Nga maapil in taon, unta ko sa purpose sunod. Wala, last resort. Wala na gyud na, ungot gyud na imong kinabuhi diha. Kay nagsalig na man lang kag tagaan. Kani atong kinabuhi, kung magsalig na lang ta, mabuhi ta kung tagaan ta, wa na gyud ay. We need to soar high. Kay we are like eagles. Nga sama sa usa ka eagle, we soar high than our problem. Like an eagle. Pwede ta i-bless sa Ginoo. All right, number 11 and last. They are honest and love peace. Dili, tukiunon kayo ni mga gisuon sa mga Kristohanon.
No? Ato i-check atong kaugalingon, are we honest? Are we honest to God? Especially to God? Because if you cannot be honest to God, how can you make sure that you can be honest to people? Wala ako, mo-agree dyan ko anang honesty is a lonely word. Ganong lonely man? Everyone is so untrue. Okay na ka? Okay na lagi ko. Ano na yung mong naong? Sagdi lang niya akong naong. Dugay na ning di okay. Ano, daghan ka ni sa husband and wife relationship? Di na ta mag-away ba? O di, okay na lagi. Yung naong. Ganong, di pa man na okay imong naong. No? Kasi guilty? Di ba? If we allow pride to take control of our life, muingon atong ba okay para mahunong na ang away, pero ang atong kasing-kasing is still not okay. Everyone is so untrue. So honesty is such a lonely word. Pero take a lonely yun. Mao na ang problema sa mga tao. Alright? So if you are not honest, you cannot love peace. So, to love peace, you should begin with honesty. Honesty, good. Importante kayo na, mga igsoon. In verse number 37, it was Bible, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Peace. So, kanang peace, mga igsoon, di na nimo kinahanglan i-effort. Mabitaw na nga kita kung naka-cut-on kita sa pulong sa Ginoo. The safe spot of every believer is the peace in their heart. Safe spot. Sa kagubot aning kalibutan na, you can still have peace in your heart. And because of that peace, you will be guided to do the right thing. Kalinaw, mga igsoon. Muna nagkakay, mangutanan ako, unsaan mo pagkahibaw sa kabubuton sa Ginoo, Pastor? Peace. Because the devil cannot copy peace. Amen? Kaya ang peace naana sa imong heart, mga igsoon. You don't need to speak your peace. It's in your heart. And the devil has no domain in your heart. Makasamok lang na siya nimo kung tabian kay ka. You speak every step. Every plans you have, you speak out. Ang yawa na yan. Ako na nagiplanuhan. Pakgangon ta ka. Mao na sometimes it's good to be silent. Mark the perfect man. So, gayon sa pag-emphasize sa Ginoo ang perfect man, the end of that man is peace. Perfect. Upright. Amen? So, who can make us at peace? Ginoo ra gyud. Pulong sa Ginoo. Puna imo kasing-kasing sa iyang pulong, then you will be peaceful. Peaceful jud ka. Amen? Kung wa kay pulong sa Ginoo, puros kagubot gyud ang naa sa imong unang-una. Mao na nga pasalamat ta mga kaigsunan, gikumpleto ta sa Ginoo, gitagaan tag Bible, gitagaan tag Holy Spirit. Perfect. Amen? Lisod kay na kay Holy Spirit, nya wa kay basa-basag Bible. Gitagaan na gud kag teacher. Nya na kay textbook. Di ba perfect na? Naanay textbook, naanay teacher, ikaw nalay kuwang estudyante. Be a student of the Bible. Kompleto na tan, no?
Bisag kung saan pa nimo kanang taas og degree sa kalibutan, it is never enough to understand the message of God. We need the Holy Spirit to teach us. Mo na the beginning of your learning, the beginning of your knowledge sa kanang kuan sa pulong sa Ginoo is to be saved. That's the beginning, to know the will of God sa imong kinabuhi. You need to be saved. No, ang degree sa kalibutan, wa gyud nay connection mga kaigsuonan sa kabubuton sa Ginoo. You need to be saved in order to know His will. Then, now that you are saved, i-claim man mo save mo. Nganong di man malinaw ang kinabuhi sa mga saved? Nganong dili peaceful? Kay dili honest. Nganong dili peaceful? Kay dili upright. So be honest. That is what we call the perfect man. The perfect man. Walking uprightly. Diba? Kasi kung saan pa nimo na og kanang saway mga igsoon, si Noah, upright. Nalimad ka na, wag yun ituon niya, pero upright siya ha. Pero wag yun ituon niya. Kaya ang ginawa mo yung istorya niya, wag yun ituon niya. Pero wag yun siya ni hunong. Hantod na human ang art. Nobody believed in him. Only his family. Muna, pasalamat si Noah, kay nito yung pamilya. Di, nakasakay. Diba? Muna, ang promise sa Ginoo, kumutuo lang yung ka, and thine house. And thine house. Amen? So muna, Lord, akong pamilya, wa palagyan na save. Padayon lang og pangalagad, insakto nga pagpangalagad. Promise gina sa Ginoo, and thine house. Di lang kakabantay. Sa bisag asa pa ng lugar, naagay mo share na nila, hikapon sa Ginoo ilang kasing-kasing. Mahibong na lang ka, inikita ninyo, puros na mo Kristohanon. Mahibong lang ka. That is the working of the Lord. Dili kinahanglan ikaw. Ano man, di ka accepted. Labi nagbadlungod kay ka sa inyo. Di ba? Nakita kag kaluwasan. Ikaw man, sa imong kabadlungon. Ipakita nimo nga, naluwas na ko, nausap na ko. Wag yung tuon nimo. Wag ganit tuho si Kristo. Wag siya gidawat sa iyang kaugalingong lugar. Kinsa ka para dawaton sa inyo ka. Serve where you are. Serve where you are. And God will take care of your family. God will take care of their salvation. Pagtarong lang yun kung asa kadapit. Amen? So praise God, mga kaigsunan, that is the godly. Next Saturday, we will talk about the godless. Para makontrast dayon nato, mga kaigsunan. Alright, every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for teaching us, O God, kabahin sa usa ka godly. And I pray, Lord, na imong mga anak makita namo, Lord, nga naanay kanang niturok sa among kinabuhi nga pagkagodly. Because without this, we cannot invest our life into your ministry. So please help each and every one, O God, nga ma-invest yun namo or makapananom mi ani nga klase nga nang karakter sa among kinabuhi, Lord, so that we could see ourselves serving you heartily and willingly, joyfully. And thank you, Lord, for the opportunity, because without the church, it is so hard to serve you, O God. So salamat kay Lord nga naang simbahan gibutang minimo diri, and naa nami kasugdan, naa nami kapanukaran sa among pagpangalagad nimo, Lord. And please bless your people to understand ang every step ikaw gyud mo prepare. And ang amo ra gyud buhaton is to follow every steps nga imong i-prepare for us through our obedience. Thank you, Lord, and please bless each and every one, O God, as we pray together this morning, that you will help us, Lord, nga mahatod gyud namo ang among pag-ampo diha sa imong trono. Salamat kay Lord, nining opportunity in Jesus' name. Amen.